Pilipinas sa utang na iniwanan ng dating Pangulong Duterte. Pinagbibintangan mo na naman, Auntie Claire. Hindi ba hindi yan pagbibintang? Kaya may data man yan. Hindi yan pagbibintang, boy. Mag-research ka kasi hindi yung kain lang ng kain. Alam mo, matuto din tayong mag-research. Ay, huwag yung puro pagkain yung matupagin natin, no? Kailangan din minsan ng nutrisyon ng utak ng tao. Kaya mag-research pag may time. Ito yung literal na DDS, kahit may data na, sasabihin na nila pagbibintang lang. Bakit nagkano ba yung utang ni Duterte during his term? Di ba 6.8 trillion? Imaginin mo yung minadaya lang ng utang is 5.9 trillion. Lahat na ng presidente yun. Nung term ni Pinoy, ang iniwan lang ng utang is 5.9 trillion. Dahil. Tapos mababa ang tatay mo, 5.8 trillion yung inutang. Umabot tayo ng 12.79 trillion. Lahat ng iniwan niya kay Marcos. Imagine ha, lahat ng presidente mula sa umpisa hanggang kay Pinoy, ang inutang nila is nasa 5.9 trillion lang. Tapos si Duterte mo nag-utang ng 6.8 trillion, siya lang mag-isa. O, di ba, ang lala? Ayun, sabihin nung pagbibintang, data yan, dahil nakadata lahat yan. Mag-research yung si Vincent. Inala nyo na nga sa dahik. Hanggang ngayon, sinisisi nyo pa rin. Sino sisihin natin? Si Kupong-Kupong? Sino sisihin natin? Ikaw? Ha? Sino sisihin pala? Ibang tao. Magkano lang ba yung inutang ni Tatay Digong? 6.8. 6.8 trillion ang inutang niya, na solo siya. Ang iniwan ng utang sa kanya ni Pangulong Noynoy Aquino noon is mula umpisa ng mga presidente hanggang sa term ni Noynoy Aquino, ni Pinoy, 5.9 trillion lang. Imagine mo, 15 ka politiko o presidente. 15 ka presidente, 15 president, dahil 5.9 trillion lang. Tapos tatay mo siya ng isa 6.8 trillion. Ay, wow! Kumpara sa inutang ng amo mo ngayon. Na yung inutang ni Marcos is 5.76 trillion. Ay, let me check. 5.76, I think. Wait. Buti na i-sure natin. Kaya mahirap na mabash. Solo na utang ni Marcos. 5.76. Tama ako. 5.76 ang kay Marcos. Eh, tatay mo 6.8. O, sino mas malaking utang? Bakit pag may kulang sa Pilipinas, Duterte ang sinisisi mo? Sobrang ang ginawa ng Duterte, day. Hindi kulang ang ginawa ng puon mo. Sobra-sobra. Kaya nga tayong mga Pilipino, hirap na hirap din. At ang Pangulong Marcos, sinusubukan niya yung best niya para lahat ng kapalpakan ng tatay mo ay magawa niya ng paraan. Kayo na nga yung nakaupo, di gawan nyo ng paraan. Hindi latibay nga rason. Kayo ang nakaupo, kayo ang magbayad ng inutang. Nag-utang ng utang ang tatay mo, o kayo magbayad ngayon kasi kayo ang nakaupo. Amo na sa mindset, nga tanga. Kung hindi nyo kaya, ibigay nyo na kay Sarah. O, ibigay nyo kay Sarah para dagdagan pa niya yung utang kagaya ng kanyang ama. Ibigay nyo kay Sarah kasi si Sarah hindi niya makaliwanag ang confidential funds niya. Ibigay nyo kay Sarah, kay mango man si Sarah. Tawa ko siya, tuwa talaga sa sarili niya. Hindi yung naninisi pa kayo sa taong pilit nyong inalis sa Pilipinas. Day, alam mo kung bakit siya nakulong, Day? Yung pilit pinali sa Pilipinas, man. Natural kami kaso sa dahig. Alangan ikaw ang dalhin doon. Ay nakakaloka, hindi nyo pala kayang solusyonan. Anong hindi kaya solusyonan? Nagbabayad nga ng utang si BBM. Unti-unting binabayaran kahit pa paano. Nagbabayad naman ng utang ang presidente. Tinanong ka. Bumaba na kayo dyan, sabihin mo sa amo mo, no? At ipalit na lang si Inday Sara. Si Inday Sara mo nga alingangay, ipalit mo. Si Inday Sara mo nga pabuba-buba, ipalit mo. Si Inday Sara mo nga pahangag-hangag, ipalit mo. Si Inday Sara mo nga wala nga nagawa, ipalit mo. Si Inday Sara mo nga wala gani good manners and right conduct, ipalit mo. Si Inday Sara mo nga hindi gani marunong sa English, ipalit mo. Si Sara mo hindi marunong maglagtap, ipalit mo. Buba ka ba, te? Para happy-happy ang taong bayan, ay so. Hindi kami yan maging happy. Anong happy-happy ang taong bayan? Sabihin mo happy-happy ang DDS, Suiday Parte kami ng taong bayan na pinagsasabi mo at hindi kami maging happy kung ang papalit na presidente kay Pangulong Bongbong Marcos ay buba. Ano yan? Ikukumpara mo na namang taong bayan mo kasi sa taong bayan ng Duterte. Correct. Dapat magsabi ka ng DDS, direct to the point. Huwag ka naman taong bayan. Pag sinabi mo kasing taong bayan, kami kasama doon. Hindi kami pwede kasi sinusuka namin ng Duterte. Wala kayo sa kalahati. Diyos ko, Mio Marimar. Oo, kaya nga yung rally nyo, nakikisiksik kayo sa rally ng iba. Wala kami sa kalahati, pero kabado kayo, di ba? Wala kami sa kalahati, pero tuwing nagrarally, ang mga pro-government kakamping at mga loyalist, nakikisali kayo. Sa ibet kayo sa gilid-gilid, yan nakikisawsaw kayo. At kung makita mo yung mga kauri mo, may mga dala ng kaldero para naman mag-ingay. Wala daw sa kalahati, pero hindi kayo nakabuo ng people power. Gawan nyo ng paraan. Huwag nyong isisi sa dating Pangulo na inalis nyo na sa Pilipinas at dinala nyo sa dahig. Ulit-ulit ka, boy, ah. Ulit-ulit yung sinasabi mo. Sinisisi ang Pangulong Duterte. Natural, siya naman talaga yung sisihin. Ang laki talaga ng iniwan niya din ang utang kay Marcos. O, ano gusto niyo? Hindi na mag-utang si Marcos, hindi na siya mag-utang. Eh, anong gagamitin niya? Sige nga.
Utak pa lang ka. Oh. Kung gusto mo naman, masolusyonan ni Tatay Digong, palit kayo ng pwesto, doon ka, dito siya. O, Halika nga mga rason niya, no? Palit ka pwesto dito ka, dito, doon ka, dito siya. Paano mangyayari yun, dahil? Kaya may kasong crimes against humanity yung idolo mo. Mamamatay tao yung idol mo. di kaya yung amo mo, dalhin mo doon at iuwi mo si Tatay Digong para happy ang Pilipinas. Hindi magiging happy ang Pilipinas kung babalik na naman ang demonyo nga mamamatay tao kag bastos. Ayaw lang yung maging happy yung mga kulto. Pero yung mga Pilipino, kami, ay hindi kami sasaya daya. Nakakaloka kayo. Mas kakaluka ka. Nakakaluka ka. Kumain ka ng masustansyang pagkain. No? Kumain ka ng itlog, kumain ka ng gulay, kumain ka ng prutas. No? Wag puro indomie yung kainin natin. Para naman magkaroon ng utak natin ng laman, diba? No? Dapat matuto din tayo mag-research para yung utak natin hindi magkaroon ng kalawang, ha?